Iyon. Sige po. Kamusta po kayo? Okay lang? Pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda, paangat ng paangat at pabanal ng pabanal. Amen? Amen. So, bago po tayo magsimula, atin po munang sabay-sabay bigkasin ang ating, ang Luke 4 verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Because Jesus is our Lord. Amen? Jesus, the anointed one. Okay, let's continue with our JA1 culture. Number one, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last one, I am not extreme. Okay, sabihin mo, ako yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen. Okay, so sa oras pong ito, gusto ko lang hingiin yung pandinig ng bawat isa. Amen? Okay, pwede nyo bang ibigay sa akin ang inyong mga pandinig? Okay, ang hinihingi ko ngayon, ang mga pandinig lamang natin, ha? Hindi ko po hinihingi ang ating mga bibig. Ang inyo pong mga bibig, kakailanganin yan mamaya sa life group. Amen? Amen. Okay. So sa umaga pong ito, ang atin pong topic ay pinamagatan kong ang Pasko ay pagpupuri at pagsamba. Amen. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Nung ako po ay bata pa, excited ako tuwing sasapit ang Pasko kasi pwedeng mangaroling. Amen? Excited ako kasi pwede kang mamasko. Makakatanggap ka ng mga regalo. Pero sa amin po kasing pamilya noon, hindi uso yung mga bigayan ng regalo. Nakakatanggap po ako ng mga regalo noon kasi doon po sa mga amo namin. Amen? So, lingid po, para po sa kaalaman ng lahat, nung ako po ay at the age of 9, para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, at the age of 9, naging katulong na po ako. At na marami po kaming mga amo kasi yung mga amo ng nanay ko, naging amo na rin namin. Kasi pag naglalabada yung nanay ko noon, so sumasama kami sa kanya sa paglalabada. Hanggang sa namasukan po ako at the age of 9. At napakabuti po ng Lord. Amen? Amen. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Sa bawat isa sa atin, lagi na ang pag sinabi mo, ano ang Pasko para sa'yo? Ang sasabihin ng iba is, ang Pasko ay pagbibigayan, ang Pasko ay pagpapatawad, ang Pasko ay masaya. Ang Pasko ay isinilang si Kristo. Okay? So, nung unang Pasko, nung unang Pasko, nung malaman ni Mary na siya ay gagamiting instrument, di ba? Kaya siya sinabing virgin, Virgin Mary, dahil nung ipinagbuntis niya si Jesus, siya ay dalaga pa. Pero sa halip na siya ay malugmok, sa halip na siya ay malungkot, dahil sasabi niya, bakit sa dinami-dami ng babae, ako pa? Instead, sabi ni Mary, ang puso ko ay nagpupuri at ang aking kaluluwa, no, ay nalulugod ang kanyang puso at ang kanyang kaluluwa ay nagpupuri. Iyon yung naging respond niya. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng iba. Amen? Hindi niya inisip na siya ay pwedeng ma-judge. Yun po ay makikita natin sa Lucas 1:46 to 55. At nung isinilang na ang
ang anghel nung isinilang na ang Mizaya, sorry, nung isinilang na ang Mizaya, ang mga anghel ay nagpuri. Glory, glory, glory in the highest. No? Tapos sa Lucas 2:20, nung naghayag ang anghel sa mga ano tawag nito? Sa mga pastol. Okay? Yung mga pastol, habang sila ay namamahinga, habang sila ay nagbabantay, sa lamig ng gabi, nag-appear ang angel sa kanila at ang sinabi, ang Messiah ay isinilang na. At nung nakita nila, pinuntahan nila ang sanggol, sila ay nagpuri. Kaya po, ang ating pag-aaralan ngayon, ay pinamagatan nating ang Pasko ay pagpupuri at pagsamba. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we offer to you the word that we will be hearing right now. Bless us, O God. I-bless niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at makuha namin, Panginoon, ang mensahe na nagmumula sa inyo. Lord, patuloy niyo po kaming itago sa ilalim ng inyong kapangyarihan at mahayag ang iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Okay, tingnan po natin ang ating verse. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Okay. So sino po yung pag-uusapan natin ngayon sa oras na ito? Sabi po, sa atin pong kapanahunan, kilala sila bilang tatlong hari. Pero sabi po kung babasahin natin, kung ire-research natin kung sino ba talaga sila, ang sabi po ay sila ay hindi lamang tatlo. Maaaring higit pa sa tatlo. At sila po ay hindi mga hari, kundi sila ay mga wise men or mga matatalinong tao. Sila po kaya sila tinawag na tatlong mago. Kasi kaya tatlo because they represent yung tatlong gift, yung tatlong regalo. Amen? So, nung panahon pong iyon, ang tatlong mago po, sila ay nanggaling sa malayong lugar na ngayon ay dati ay Persia. So ngayon ay ang tawag daw ay Iran at nanggaling pa sa Iran at Iraq. Doon nanggaling. So they traveled from far away land papunta po sa Bethlehem. Bakit? Ano nga ba ang pagsambang dala ng Pasko? Okay, they traveled, sabi ko nga kanina, para lang maghandog at sumamba. Okay, number 1 po, ito ay pamumuhay na may tunay na pusong pagsamba. Sabi ko nga po kanina, sabi ni Mary sa Lucas 1:46, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tingnan po natin balikan po natin yung ating key verse. Sabing ganon, pagpasok nila, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Tapos hinighlight ko po yung nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Tingnan po natin, ano bang ibig sabihin na nagpatira pa? Nagpatira pa, ibig sabihin, ito ay simbolo ng pagpapakumbaba. Okay? Ang pagpapatira pa ay simbolo ng pagpapakumbaba at ito ay nagpapakilala, pagkilala. Okay, pag-acknowledge, pagkilala at paggalang sa kinauukulan. Okay? So sinamba, anong ibig sabihin? Ito ang pinakamataas na anyo ng pagpupuri at pagkilala or pag-acknowledge. Okay? So kung titingnan po natin, sabi ko nga kanina, ano ba ang Pasko? Di ba? Ang Pasko, sa panahon ng Pasko, tayo ay nagpupuri. Everyone can praise,
Kaya pwede mong purihin ang mga bagay na gusto mo. Pag binigyan ka at nagustuhan mo, binigyan ka ng regalo, nagustuhan mo, kaya mo yung purihin. Kayang magalak ng puso mo. Amen? Hindi lamang mga Kristiyano ang nagpupuri tuwing Pasko. Hindi lamang ako at hindi lamang ikaw ang kayang magpuri tuwing Pasko. Pero ang tanong, sino ba at ano ba ang kaya nating purihin sa panahon ng Pasko? Wag nating kakalimutan. 'Di ba? Alam naman natin pero nawawala lang yung essence ng Pasko. Alam naman natin na ang Pasko is a message of salvation, 'di ba? Alam natin na dahil sa Pasko, dahil si Kristo ay isinilang, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sino na po dito ang naniniwala na siya, nasa kanya na ang buhay na walang hanggan? Amen? Okay. Naniniwala tayo na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Alam natin na may buhay tayong walang hanggan. Amen? Pero sinasapamuhay ba natin? Isinasapamuhay ba natin yung tinanggap natin? So yun po yung ating mga pag-aaralan ngayon. Ang pamumuhay na may tunay na puso ng pagsamba. Diba? Sabi ko, kaya mong sambahin ang mga bagay at napakadaming bagay na kung saan hindi naman tayo makontento. Hindi natin maabot yung enough ng mga bagay na yon. Ano itong mga bagay na to? Mga material na bagay. Amen? Mga material na bagay, mga bagay na makapagpapasaya sa ating physical. Pero dapat nating maalalahanan. Tignan natin. Sorry, pasensya na kayo. Talagang ako'y nahihirapan kasi po yung outline ko is English. At talagang gumamit pa po talaga ako ng Google para ma-translate siya. Okay. So tingnan po natin, balikan po natin yung tatlong mago. Okay? Balikan po natin yung tatlong mago. Nag-travel sila, sabi po ay, kung hindi po ako nagkakamali, nag-travel sila from Persia o from Iran to Bethlehem na sila po ay, the distance is 7,000 miles. At nung panahong yon, para makapag-travel sila, ang kanila pong gamit ay kamelyo. At ayon po sa pag-aaral, ang kamelyo ay kaya lamang tumakbo ng 25 miles per day with its maximum speed. So isipin nyo, 7,000 miles. Alam nyo po kami po ay, nung kami po ay nagpunta ng Egypt, ng Israel. We traveled from Egypt to Israel ng maghapon, by bus, walang traffic, diretso. Maghapon po kaming nagbiyahe. So, ang bus ay tumatakbo, I think, from 80 to 100 kilometers per hour. At nung kami po ay nagbabiyahe maghapon, ay patag, maganda ang kalsada. Pero nung ang mga pantas na ito, amen? Yung mga magong ito, sila po ay nag-travel, bako-bako, maalikabok, mabundok, at hindi lamang yung bundok. Ang bundok po doon, hindi ako ng picture, ang bundok po doon, mabato. Hindi po katulad ng bundok dito sa atin na mapuno. Ang bundok po doon walang puno. Dahil lang makikita mo lang yung mga pinipilit nilang palaguin, yung mga maliliit na damo at saka yung mga dates. Pero it will not give you enough shade. Amen? So, nag-travel sila, ganun kalayo. Ilang araw silang sakay ng kamelyo. Isipin nyo, sino na po dito nakasakay sa kalabaw? Yung totoong kalabaw, yung kalabaw na lumalakad. Di ba? 10 minutes. Sumakay ka ng kalabaw, 10 minutes, pagod ka na.
Amen? Pagod ka na, ang sakit na ng iyong puwet. Samantalang sila, they traveled 7,000 miles. Hindi kilometer, miles po ang pinag-uusapan. Bakit? Anong purpose? Hindi po sila mga Kristiyano. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Sila po ay mga kulto. At sila ay astrologists. Pinag-aaralan nila yung mga stars. Pinag-aaralan nila yung mga bituin. At dahil nakita nila na lumitaw yung bituin, lumabas yung bituin na nagsasabi ng sign according to their studies, according to Isaiah, okay? According to the book of Isaiah, na ang Messiah ay ipanganganak at ito ay at ang star o ang bituin ang magbibigay ng sign ng kanyang kapanganakan. Amen? So they traveled. Para ano? They traveled para kilalanin, para sambahin, at para handugan ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sabi doon, when they saw the child, they fell down. They fell down and worshiped Him. Okay? So tayo mga kapatid, di ba? Nag-travel sila para masamba nila, para makilala nila, para makita nila si Jesus, para ma-acknowledge nila si Jesus. Ikaw, tanungin mo yung kapatid, yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, wag na yung katabi mo kasi baka hindi lang magsabi ng totoo. Wala dito nun. Amen? Ay, tanungin mo yung sarili mo. Saan ako nakatira? Saan ako manggagaling para mapuntahan ko ang church at magbigay ng papuri at pagsamba sa aking Diyos? Amen? May mga nagsasabi, pwede mo namang sambahin ng Lord kahit kung nasaan ka, kahit kung anong ginagawa mo. Yes, totoo. Pero, ang hinihinging pagsamba ng Diyos, yung pagsambang nanggagaling dito. Amen. Yung pagsambang ramdam mo na yung kumbaga ay kakanta ka pa lang o kaya mag-i-start ka pa lang, ibubuka mo pa lang yung bibig mo, ramdam mo na yung presensya ng Diyos. Sinong may gusto nun? Amen. So ngayon, kailangan natin na magkaroon ng puso, ng buhay na may pusong tunay na sumasamba sa ating Diyos na buhay. Number two, ito ay representasyon ng pagbabalik sa Diyos na ginagawang isang kilos ng pagsamba ang pagiging bukas palad. Okay. Pagbibigay na naman ba yan, Pastora? Nagiging bukas palad tayo. Tingnan niyo, basahin natin yung huling bahagi. Sabi, inihandog din nila sa Kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Ang tinignan ko, bakit ba ito ay masyadong, kung titignan natin, bakit ba yung tatlong haring mago, bakit ba kailangan silang nasa picture? Kasi kung titignan po natin, after nilang umalis, after nilang makasamba, after nilang makapag-offer, hindi na po nabanggit ang kanilang pangalan. Hindi na sila nabanggit sa Bible. Wala nang account about them. Amen? At tinignan ko, sabi ko, bakit? Ano yung mensahe para sa atin? Yung pong dala-dala nilang ginto, hindi lang yun yung ginto na nasa box na nakikita natin. Yung mira at saka yung insenso
yung mira at saka po yung insenso ay sabi po ay ang dami niyang gamit. Ginagamit siyang pabango ng mga royalties. Ginagamit siyang tawag nito, ingredients sa mga pabango. At sabi po, yung dala-dala daw po nila, bawat isa sa kanila sa kapanahunan natin ngayon, kung bibigyan daw po natin ng halaga, it is worth per wise man, ang kanila pong daladalang regalo sa panahon natin is $120 million. Ganun po kahalaga. Ganun po kabigat yung daladala nila na from Persia, ibinyahe nila sa pamamagitan ng kamelyo papunta sa Israel, papunta sa Bethlehem, sa bayan ng Bethlehem. Amen? So, pagdating po, pansinin po natin ang pagiging generous natin tuwing Pasko. Generous tayo sa pagbibigay, generous tayo sa pagpapatawad, generous tayo sa pagmamahal. Kasi, sinasabi natin, kasi Pasko naman. Sige, dahil Pasko naman, the spirit of forgiveness, the spirit of love, sige, mamahalin kita kasi Pasko. Sige, patatawarin kita kasi Pasko. Ay, paano pag hindi Pasko? Paano pag hindi Pasko? Pag may natanggap ka, dahil Pasko, pwede mong i-share. Amen? Pwede mong ibigay sa kapitbahay mo, may handa ka. May nagbigay sa iyo ng pagkain. Kasi Pasko, ang dami naman nito eh. Ang daming nagbibigay pag Pasko, di ba? Masisira lang to, might as well ipamigay ko na. Eh, paano pag hindi Pasko? Ano sasabihin mo? Kulang pa nga sa akin to eh, ba't kita bibigyan? Amen? May ganun pa ba dito? Wala na. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang ganun dito. Kahit hindi Pasko, paghahatian natin kung anong meron ako. Dali, sabi sa katabi. Ba? Kahit hindi Pasko, paghahatian natin kung anong meron ako. Amen? Aba, yung mga nagsalita dyan, pakinig kayo ng Diyos. Titignan ng Lord dyan sa January, mag-share pa ba kayo? Titignan ng Lord yan kung ikaw ay generous pa rin sa pagmamahal sa kapwa mo. Kasi, talaga, totoo naman na you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? You cannot love without giving. Kaya ang unang-una kailangan natin maging mapagmahal. Ang tatlong pantas na ito, yung tatlong magong ito, they have the desire. They have the desire. They have the desire to show their love to the Lord. They have the desire to worship the Lord. They have the desire to give honor to the Lord. At ang bawat nating actions, amen? Ang bawat nating kilos, dahil mahal natin ng Diyos, kaya mong mahalin ang iyong kapwa. At dahil kaya mong gawin ang iyong kapwa, kaya mo siyang bigyan, kaya mong magbigay. Amen? At dahil mahal mo ang Diyos, kaya mong sumunod. Kaya mong sumunod. Kaya mong sumunod sa pagbibigay. Amen? Hindi mo makikita na kung ano yung meron ka. Hindi mo titignan yung laki at liit ng meron ka. Bakit ba hindi tayo makapagbigay? Kasi ang nakikita natin, sapat lang ito para sa akin o kaya ay kulang pa nga ito para sa akin. Kulang pa nga ito para sa aking pamilya. Iyon po yung nakikita lang natin. Pero kung driven tayo ng pusong nagnanais na magbalik ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kung driven tayo nun, hindi mo titignan kung ano lang yung meron ka. Kasi ang titignan mo, pag napasaya ko itong katabi ko, napasaya ko ang Lord. Bakit?
Kasi sinabi ni Jesus di ba? Kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung ginawa mo sa pinakamaliit o sa pinakaaba o sa pinakamababang kapatid mo o sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Si Jesus po ang nagsabi nun. Kaya kapatid, tingnan mo ha, isipin mo lagi, kung sinaktan mo yung kapwa mo, ang sinasaktan mo si Lord. Pag dinaya mo yung kapwa mo, ang dinadaya mo si Lord. Pag niloko mo ang kapwa mo, ang niloloko mo si Lord. Kasi siya mismo ang nagsabi na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo yon sa Kanya. Naiintindihan po natin? Naiintindihan po natin? Kaya maging motivation po natin. Paano po tayo magiging generous? Hindi lamang po sa mga material na bagay, hindi lamang po sa financial na bagay. Higit sa lahat, maging generous tayo sa pagmamahal. Maging generous tayo sa pangunawa. Hindi yung pag may narinig ka patungkol doon sa katabi mo or sa kapwa mo, lalo na pagka naiinis ka doon sa taong yon o kagalit mo yung taong yon tapos may narinig kang negative, sa halip na sa'yo na lang yun, ipag-pray mo na lang siya na siya ay magbago. Anong ginagawa? Ikikwento. Pero wala dito nun. Amen? Wala dito nun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Anong sagot? Anong sagot? Di ka sure. Yung ba yung sagot niya? Di ka sure. Amen. Whew. Okay, dahil mahal natin ng Lord, sure na sure tayo na hindi tayo yon. Amen? Amen. So mabilis lang tayo. Sige, palakpakan natin ng Lord. Mabilis lang tayo. Number 3. Ito ay pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos ay nakakaapekto sa lahat ng ating ginagawa. Ito ay nagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos ay nakakaapekto sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, pag alam natin na tayo ay may sabit, ayaw nating pumunta sa church. Pag alam natin, okay, napunta po ako, pastora, sa church. Kahit na ako'y may kasalanan, pumupunta ako sa church. Kahit na ako'y nagsinungaling, pumupunta ako sa church. Tama yun kasi sabi, liars go to church. Gets niya? Liars go to church. Bakit? Sino ba pinupuntahan natin sa church? Hindi naman yung building, di ba? Hindi naman yung mga bagay na makukuha natin sa church. Pumupunta tayo sa church kasi gusto nating makilala pa ng mas malalim na kapamaraanan ng ating Panginoon. Amen? Gusto nating makarinig ng mga bagay na makakapagpa-encourage sa atin. Gusto nating makarinig ng mga salita na makakapagpalakas ng ating pananampalataya, na makakapagpalakas ng ating buhay espiritual. Pero bakit nga ba hindi tayo makapagpuri? Bakit nga ba? Dahil doon daw sa mga bagay na ginagawa natin na nakakaapekto. Amen? Ano ba yung mga ginagawa nating mga bagay na nakakaapekto para tayo ay makapagpuri? Maaaring ito ay takot, kasalanan. Sabihin mo na lahat ng klase ng kasalanan. Kasi hindi pa naman tayo perpekto, nagkakasala pa tayo. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Sino dito ang walang kasalanan? Baka meron ditong walang kasalanan. Sana kunin ka na ni Lord. Yeah?
Pag wala kang kasalanan, pag sinabi mong wala akong kasalanan, sige na, kunin ka na ni Lord para hindi ka na magkasala pa. Diba? Ang dami nating takot sa buhay. Ang dami nating shortcomings. May mga bagay, maaari, baka meron pa alipin ng kasalanan, alipin ng mga kalaswaan, alipin ng mga pagnanasa. Sa mga bagay na paniniwala natin, yung mga hindi tayo makapagpuri kasi may mga paniniwala tayong taliwas sa paniniwala ng Biblia. Mga kasabihan, mga pamahiin. Diba? Ako po, mula bata pa, mula po nung ako'y magkaroon ng isip, wala na po akong pamahiing pinaniwalaan. Diba? Ano ba yung mga, madaming mga pamahiin na hindi naman talaga batayan para ikaw ay mamuhay, pero isinapamumuhay mo yon dahil iyon ang iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ka doon sa salitang, sorry, tao lang. Hindi po ako nagagalit. Sorry, tao lang. 'Di ba? Pag ikinorek ka, pag may ginawa kang mali, ikinorek ka ng iyong kapwa, ano reaction mo? Tawa ng tawa si Ate Vivian. Ano reaction mo? Galit. O kaya, kala mo kung sino ka, who you? Diba? Bakit hindi ka nagkakamali? Hindi ka nagkakasala? Ganon pa ba tayo? Hindi na. Wala na dito. Mapagmahal na tayo. Amen? Amen. Mga taga-RB, wala na dito nun. Amen? Wala na dito nagmamahal sa kalaswaan. Wala na. Wala na ditong malikot ang kamay. Wala na. Pinalaya na tayo. Wala na ditong sinungaling. Sige, palakpakan natin ng Diyos kasi tayo ay pinabago ng Lord araw-araw. Amen? Sabi ko nga po kanina sa inyo, di ba? Yung tatlong pantas, sila ay mga kulto. Sila ay mga kulto pero inabot sila ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng kulto? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa pag-ikot ng bituin. Kasi astrologists nga sila. Yung kanilang kinabukasan, yung kanilang future, iniaasa sa bituin. Pero doon sa madilim na mundo nila, sa mundong madilim na kanilang kinalalagyan, inabot sila ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang bituin upang sila ay dalhin sa kanilang tagapagligtas. Amen? Tayo. Hindi man ginamit ng Diyos ang bituin para tayo ay maligtas, para tayo ay makakilala. Pero ginamit ng Diyos ang kanyang salita. Ginamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod. 'Di ba? Kung walang pumunta sa RB para magturo ng salita ng Diyos, makikilala niyo ba si Jesus? Magkakaroon ba tayo ng relationship kay Jesus? Kung walang nagmalasakit sa atin. Kaya ating titignan mga kapatid, dahil may nagmalasakit sa atin, dahil labis-labis ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Ano man yung ating kalalagayan. Ano man yung ating katatayuan. Katulad ng mga pantas. Kinilala nila yung presensya ng Diyos. Kinilala nila yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging hari, bagamat siya ay nasa estado pa ng baby, bata. No? Nasa estado pa siya ay bata pa, pero ibinigay nila yung pagsamba.
Ibinigay nila yung pagpupuri, ibinigay nila yung kanilang paghandog. Amen? They humble themselves before God. Yung pagyukod nila, yung pagpapatira pa nila, ay pagpapakita na sila ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ikaw, kapatid, hindi mo na kailangang magpatira pa eh. Anong kailangan nating gawin? Kilalanin natin na wala tayong magagawa apart from the Lord. Amen? Kilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala ang pagsama ng Panginoon sa atin. At yung tatlong pantas, dahil nung sila ay sumamba at mag-alay sa Diyos, sabi ko nga kanina, kinilala nila yung pagiging Diyos ni Jesus, pagiging Messiah, pagiging tagapagligtas niya. No? Nung sila ay pauwi na, nakapag-offer na sila. Okay, so balikan mo natin, bago po nila makita yung baby, yung bata, nagpunta sila kay Herodes. Si Herodes po ang hari nung panahong yon. At dahil siya ay wala sa lipi ni David, lahat ng magiging baby na magmumula sa lahi ni David ay threat para sa kanya. Banta para sa kanya. At si Jesus ay galing sa lineage ni David through Joseph. Amen? Bagamat hindi niya biological father si Joseph. So sabi ni Herodes, sige, hanapin niyo yung bata. At pag nakita nyo, bumalik kayo sa akin at ako man din ay sasamba. Yun yung sabi ni Herodes. Pero, nung pauwi na ang mga pantas na nag-inip sila, nangusap ang Lord sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Sabi ng Lord, wag na kayong babalik kay Herodes, kaya sila ay nag-iba ng daan. Kapatid, sinasabi ng Lord sa atin ngayon, wag na tayong babalik. Mag-iba na tayo ng daan. Kung dati kang namumuhay sa kasalanan, mag-iba ka na ng daan. Huwag ka nang babalik. Amen? Sige, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Huwag ka nang babalik. Bakit? Sabi po sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pagkatapos nilang sumamba, hindi sila bumalik kay Herodes. Ano ang Herodes mo? Ano ang Herodes mo ngayon? Kanina lang may nakausap ako. Kasi may kinatatakutan pa siyang Herodes. Sabi niya, natakot ako kasi paano kung hindi ko makayanan? Dala-dala ko ang Mandaluyong. Ano ang Herodes mo? Gusto ko lang ipaalala sa iyo na nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sinabi na sa iyo ng Lord, huwag ka nang babalik. Diba? Sinabi ni Jesus doon sa babae na mapagkalon niya, huwag ka nang magkakasala. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin ng huwag ka nang babalik. Sa ating panahon, iyon po yung ibig sabihin nun. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo ang kanyang paglilinis. So therefore, kapatid, huwag ka nang babalik.
Kung may bisyo ka pa ngayon na hindi mo maiwasan, na alam mo makakasira sa iyong kinabukasan, na alam mo makakasira sa iyong pagkatao, na alam mong makakasira sa iyong kalusugan, huwag mo nang balikan. Amen? Huwag mo nang balikan. Sabi po sa Mateo 15, verses 18 to 20, hindi ang lumalabas sa bibig kundi ang nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Kapatid, ano man ang sabihin ng tao na ikaw ay marumi, pero sa paningin ng Diyos, pag nilinis ka na niya, malinis ka na. Malibang lumublob ka uli. Bakit? Kasi, pag tinanggap mo si Jesus, your sins will be remembered no more. Buburahin niya yun. Buburahin niya yan kasi mamahalin ka niya. Kasi nais niyang baguhin ka. Sabi ko nga kayong mga pantas, hindi sila Kristiyano, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero inabot sila ng Diyos. How much more ikaw na kahit nagkakasala ka, naniniwala ka sa Diyos. Amen? Ikaw na kahit makasalanan ka noon, naniwala ka sa Diyos. At kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kayang baguhin ng Diyos ang iyong estado. Sabi ko nga po sa inyo, di ba, 9 years old pa lang ako, katulong na ako. Pero hindi po ako nanatiling katulong. Kasi nung ako po ay makakilala sa Diyos when I was 12 years old, that was December 1983. Nung ako po ay nakakilala sa Diyos, December 1985 pala. Yung mga dati kong gawa, unti-unti, binabago ng Diyos. Binabago ng Diyos. Yung dating makasalanang ako, yung dating sinungaling na ako, yung dating mandarayang ako kahit ako'y bata pa. Nung bata po ako dahil para kumita, nagpapataya po ako ng high alay. At para makapagpataya, kahit hindi pa tumataya yung isa, sasabihin ko, tumaya na po siya. 3 numero yung tinaya niya. Di ba? Sinungaling. Kasi hindi pa naman tumataya. Marketing strategy. Amen? At noon pong mga panahong yun, wala kang maririnig sa bibig ko. Talagang puto ko tsinta. Mu. Murin. Hindi nyo ba alam yan? Hindi kayo naggaganon? Wala na. Mga kabataan. Wala. Meron pa daw, may konti pa daw. Sabihin mo, babaguhin na ako. Kasi nalaman ko na hindi ang mga pumapasok sa bibig ko ang nagiging marumi para sa akin. Kundi yung mga lumalabas sa bibig, iyon ang nagpaparumi sa atin. Bakit? Kasi iyon yung laman ng puso natin. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, iyon yung laman ng puso mo. Kung gusto mong bigyan ng kapurihan ng Lord, hindi mo palalabasin yung mga bagay na makakapagparumi sa'yo. Ano yon? Hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko kanina, ang puto ko tsinta, yun po yung mga pagmumura, pagtutungayaw. At sinasabi ng Biblia
na pag sinabi mong gago yung kapwa mo, nasa Bible po yan, nagkakasala ka. Kasi sinusumpa mo siya. Amen? Nagkakasala ka. So every time na magmumura ka, isipin mo, nagkakasala ako pag magmumura ako. At iyon po yung naging batayan ko noon. Dahil ayaw ko magkasala sa pamamagitan ng pagmumura, natanggal po ang pagmumura sa aking bibig. Na dati, iyon ang aking bukang bibig. Kahit sa mga biruan, baliw, gago, tinatawag mong animal, hayop, samantalang yung kausap mo ay tao at hindi naman siya hayop. Amen? Aray? Aray? No, kasi nagbago na. Kasi iisipin mo na every time na magmumura ka, nagkakasala ka. Amen? Amen. So, sige, magpatuloy po tayo sa ating conclusion. Sa ating conclusion po. Sorry na, hindi ko na naitagalog. Worship is our response. It's a way of being grateful to the Father. Pagka daw po tayo ay nagwo-worship, pagka tayo sumasamba, pagka tayo nagpupuri, ito ay nagpapahayag na tayo ay nagpapasalamat. Na tayo ay, yung grateful is matinding pasasalamat yon. Yung masayang-masaya ang puso mo sa Diyos kasi alam mo na may ginawa siya sa'yo. Alam mo na binago ka ng Diyos. At ngayon, dahil worship is our response. Worship is is the way we show gratefulness sa ating Panginoon. Ano man yung mga hadlang, ano man yung mga Herodes na sinabi ko kanina. Ito man, sabi ko nga kanina, ito man ay last. Yung pita ng laman, ito man ay addiction sa anumang bagay. Sa anong bagay ka, sa anong paraan ka nagiging addict, saan ka nagiging addict. Ito man ay katamaran o unwillingness, unforgiveness, judgmental. O ito man yung work, trabaho. Ano man yung nakakapaghadlang para ikaw ay magbigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Bottom line, ito ang estado ng ating puso. Sabi ni Jesus, naparito siya para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Naparito siya para maging bagong nilalang tayo. Naparito siya para ang makasalanang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para ang makasalanang tayo ay magkaroon ng pagbabago. Na ang makasalanang tayo ay maging mabuting tao. Ano ang kailangan mong gawin, kapatid? Magtiwala. Magtiwala ka sa Diyos na anuman ang estado ng iyong puso, anuman ang kalalagayan ng iyong puso, ng iyong isipan, may magagawa ang Diyos. Diba? May magagawa ang Diyos. Kung yung mga kulto nga na wise man, naabot, nagkaroon ng relasyon sa Diyos, at nakinig sa Lord na hindi na sila bumalik kay Herodes, sila ay nag-iba ng daan. Inakay sila ng Diyos patungo sa kanilang lumikha. Ikaw man, kaya kang akayin ng Diyos. Kaya kanyang akayin, kaya kanyang dalhin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kanyang dalhin patungo sa Pasko puno ng pagpupuri at pagsamba. At sabi po sa Psalms
105 verse 1. Dito po ako magtatapos. Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among people. Timothy, 1 Timothy 1:17, to the King of the ages, immortal, invisible, the Lord, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tayo po'y tumayo. Sa oras na ito, kapatid, huwag mong pansinin ang iyong katabi. Kausapin mo yung Lord. Alayan mo siya ngayon ng papuri at pagsamba na nanggagaling sa puso mo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng Sabihin mo langit, sa Lord, Hari King of ng Joy sa buhay mo. buhay ko. Sabihin mo, papuri sa kataas-taasan. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang hari ng aming buhay.
Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso. Patuloy niyo po kaming paging dapatin upang makapaghandog ng papuri at pagsamba sa inyong kadakilaan. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy, O Lord God, na magkaroon ng puso na nagnanais na ikaw ay maparangalan at mapapurihan. Lord, yung puso na nagbabago, yung puso na may pagbabago, yung puso na handang umibig, na handang sumamba, na handang magluwalhati sa iyong kadakilaan. At yung puso, O God, na handang umabot sa aming kapwa. Yung puso, O God, na handang magpadalisay at magpabanal sa inyong kapangyarihan. Patuloy niyo po, Panginoon, hipuin ang puso ng bawat isa sa amin. At hindi lamang po, Panginoon, sa araw na ito, kundi, Lord God, from this day on, our lives will never be the same again because you are our God, you are our King na umabot sa amin mula sa kadiliman ng aming buhay. At hayaan nyo nga po, Panginoon, anuman po, O Lord God, yung dinaanan namin noong mga nagdaang panahon, teach us, Lord, na itama namin ang aming mga landas at wag na naming babalikan ang maling daan ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyo namin. Ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. And everybody shout and say, Amen.